Magandang araw sa inyo mga ka-agri. Isang magandang hapon sa inyo. Share lang ako sa inyo tungkol dito sa ating hindi madalas na pag-upload dito ngayon sa ating channel. Dahil nga po, yan, nakikita ninyo, meron tayong kalabaw dito. Ito po yung nasikaso natin itong mga nakakaraang linggo. At yun, may aking nga siyang anak. Itong ating kalabaw na to, napastulan natin sa loob ng kalamansian, ay nabili po natin ito. Ito yung kinita natin sa kalamansi nung nakaraang summer na cycle ng kalamansi natin. Kung natatandaan nyo, yung kumita nga tayo dito ng 1,000 sa kalamansi. Dahil nga dun sa medyo natapat tayo sa magandang presyo, nasa 1,500, 900, medyo volume yung pitas natin na yan. At ito na nga, ininvest uli natin yung kinita natin dyan para syempre kumita uli. Hindi naman maganda ka-agri yung ibinabangko lang natin yung pera. Mas maganda ko i-invest natin kung kaya lang din natin. Ito, kaya pa naman natin alagaan itong isang inahin na may akay na anak. Yan, magdadalawang buwan na po yung anak na yan. Medyo mabigat ang presyo na to kasi nga may anak na nung binili natin. At gatasang kalabaw po ito, dagdag income ito, yung gatas niya. At basal pa lang din tayo mag-aalaga ng sarili nating kalabaw. Noong araw meron din kaming kalabaw, kaso lang ano lang yon, ginagamit lang namin yon sa bukid, hindi naman nagagatasan yon. Tsaka bata pa kami noon, kumbaga ito sarili ko na talaga, na first time ko mag-aalaga ng sarili ko. At hindi pa nga tayo marunong gumatas, nagpa-practice pa rin tayo. 2 araw na tayo nagpa-practice gumatas at kahit pa paano may nakukuha na rin naman tayo. Yun, kailangan talaga natin yan na tiyagain, na pag-aralan yung paggagatas para sa daily income. Malaking bagay po kasi yung daily income natin, na yung pang-araw-araw natin ay makuha natin na yung konsumo natin sa araw-araw, tulad ng ulam, bigas, yan, mga kailangan pa natin, lalo na nga may mga anak akong maliliit, pambili ng gatas nila. At yun na nga, kasama na rin ito na yung gatas na to ang ipinapainom natin sa mga anak ko para kahit pa paano ma-lessen yung gastos natin sa gatas nila. Ito ka-agri, pinapakain natin dito yung damo ng kalamansian natin. Okay pa naman to kasi hindi pa naman to na-spray. Mayroon na 10 araw ako hindi nakapag-spray dito, kaya good pa to na pakainin sila. Pero bukas ng umaga mag-spray na kami ni Ber dito kasi matagal na nga tayo hindi nag-spray, kakaulan. Ayan, lumago na rin yung damo. Dahil nga, siyempre hindi rin naman biro maghanap ng kalabaw na magandang klase. Medyo matagal talaga, gugugulin mo. Lahat na nag-aalok, hindi mo naman pwedeng sigihan na lang yon. Siyempre, hahanapin mo rin yung magandang klase. Pakibalitaan mo rin kung maganda ang gatas ng inahin. Pero ito mga ka-agri, sabi ng ahente dito sa binilang ko, ay sa dating may-ari daw po ito, nakaka-15 bilog, 15 bote ng gin yung gatas na to. First time po niya to na panganganak, kumbaga nanganay ito. Yung 15 bilog mga ka-agri, magandang klase na yun, magandang gatasan na yung nakalabaw kasi lalo nga kung basal lang, kasi kung yung mga basal o yung mga first time na anak, hindi talaga masyadong volume yung gatas na nakukuha dyan. Yun, yung pakalawang anak na to, sigurado mas marami pa. At malalaman natin yan kung totoo nga talaga yung sinasabi nila kapag marunong na ako. At nakaka-15 bilog ako dito, 15 bote ng gin. Yun, maganda talaga. Nakaka-agree. Ayun yung anak niya, lalaki yung anak. Ito, 4 na taon na edad na to, itong kalabaw ko na to na nabili. Bata pa to. Mabait naman to, mabait sa bata, hindi nanunuwag. Kaya para sa akin, pabor na rin to. Kahit di masyadong maraming gatas, basta mabait lang din sa tao at hindi makakasakit ng tao, good na sa akin yan mga ka-agri. Yun nga, napakalaking bagay talaga ka-agri ng kumikita rin tayo sa kalamansi. Yun, may naipambibili tayo ng mga panghanap buhay pa uli natin dito sa ating pagpa-farming. Talaga namang mapakalaking tulong din ng kalamansi sa akin dahil dito ko na rin kinukuha yung pang-araw-araw ko na panggastos namin ng pamilya ko. At saka nakakapagtabi pa nga tayo, nakakabayad tayo ng utang sa ating mga pinagkakautangan. Dahil
Siyempre, sa pagkita na rin sa kalamansi. Kasi nito talagang nakaraan na to, medyo maganda yung volume, yung naging harvest natin itong last quarter ng summer o last month na May. Yan, maganda talaga ang kinita natin dyan sa kalamansi. Nakita nyo naman yung patunay ay yung resulta talaga, tsaka yung presyo ng mga panahon na yun, talaga namang totoo yun. At ito na nga yung kinita natin, medyo nagkautang pa nga tayo ng konti kasi nga medyo mabigat ang presyo na to. Nasa mahigit 100,000 po ito. Mahal po talaga gatas ang kalabaw dito sa Nueva Ecija. Mga quality naman po kasi yung mga binebenta nila ng ganong halaga. Lakaran dito talaga ng gatas ang inahin na medyo magatas talaga, nakaka 20 bote ng gin. Nasa 150,000 pataas na po yung bentahan yan. Yan mga kagri, parang hindi nanganak taba. Kasi nga takaw. Sinuga ko na to kanina, inuwi ko lang. Tapos ngayon, ayan, kumakain na naman dito. Kaya napakatakaw na to talaga. Ito mga buffalo po ito, hindi po ito pure pero mapuro. Ika nga. Halos sa ano na ito siguro, mga nasa 85% hybrid na to na buffalo itong nabili natin. Dito yung mga native mga kagri. Kung mapasin nyo nga, itim na itim ang kulay nya. Ito yung mga hybrid na buffalo na. Yan, siguro mga nasa 15% na lang siguro yung pagka native na to. Itong nabili ko na to. Yan. Maganda rin naman yung anak. Medyo pumayat lang doon sa dating may-ari kasi ginatasan daw maaga yung kalabaw na to, yung inahin na to ng dating may-ari, kaya medyo payat ng konti bulo. Ngayon lang tumataba-taba mga kagri. Kasi nga nakakakuha siya ng magandang gata sa inahin niya. Kaya yon. Lalo ngayon nga nagpa-practice pa ako, konti lang nakukuha ko dahil nga hindi pa ako marunong. At mas marami nakukuha yung bulo o yung calf niya dito sa gatas ng nanay niya. So, sana nga totoo yung sinasabi nila na 15 bote ang ito, nakaka 15 bote itong ating inahin na to dun sa dating may-ari para medyo maganda-ganda ang kitain natin sa gatas mga kaagri. Okay. Yun lang mga kaagri, sana na-inspire ko yung ating mga baguhan dyan sa pagkakalamansi na talagang kumikita sa kalamansi farming. At ito na nga patunay na nakapag-invest tayo, nakapagbili ulit tayo ng panghanap buhay natin mga kaagri dito sa ating agribusiness mga kaagri. Ito na, ito na. Sana maging matagumpay din tayo dito sa ating panibagong hanap buhay na sisimulan. At yun nga, walilan din po yung bagay dito sa ating lugar. Yun lang din ang dinadagdag nating hanap buhay mga kaagri. Agrikultura pa rin tayo. Sila mga kaagri, happy farming.